Ang death threat si si Risa Ontiveros eh. Panay ang dikit kasi kay Lovely Granada tsaka kay Llamas eh. Ang haba ng baba niya, pag natusok ka niyan, matititano ka talaga eh. Huwag ka kasi magdidikit kay Llamas tsaka kay Lovely Granada. Oo, para yung buhay mo humaba pa. Pag natusok ka ng mga baba niyan, yari ka talaga. Hindi ka man mamatay sa sugat, mamamatay ka sa bakterya dahil puro puro dumi. Makukuha mo sa mga deadly weapon niyang mga yan. Deadly weapon. Alright, welcome back to my channel. How is your life over there, mga babae? Yan po ang banat ni Boss Dada dyan kay Risa Ontiveros. Huwag masyadong dumikit kay Lovely. Mga deadly weapon yung mga yan. Tingnan naman nyo ito si Lovely at si Llamas. Di ba magkamukha itong mga kababayan? Long lost father. Ito, nagkita na pala sila. Alright, dito mga kababayan, patuloy tayo sa ating mga tawanan at meron tayong mga funny political videos. But before that, tunghayan muna natin itong rason mga kababayan, yung dahilan kung bakit si Bongbong Marcos ay nakapag-decide na tumakbo. Ito, panoorin natin ito mga kababayan. Wife described the exact moment that he decided to run. You know, 6 months ago, he wasn't just sure what to do. We had no party, And then one day we're watching Ant-Man in the room. And then he looked, because we love Marvel movies. And then he looked at me and he goes, okay, we're going to do this. He told me. I said, do what? Run for the presidency. No fucking way! That did not happen. I am calling total bullshit on the idea that Bongbong decided to run for president out of nowhere mid-Marvel film. Mainly because I can think of a much more salient reason that he'd want to run. As president, Bongbong would hold sway over the commission devoted to investigating and recovering his family's wealth, as well as the tax office, which would be particularly useful for him, as the Marcoses have refused to pay a tax bill that reportedly amounts to $3.9 billion, including penalties. So Bongbong could easily tell his own administration to just forget about his massive debt, which is clearly a very appealing idea for him. In fact, when you think of it, Ant-Man could actually be the perfect movie to inspire him to run for president, given that it's about a thief whose questionable past is forgotten after he rises to power using resources that he also stole. Of course he fucking likes Ant-Man! So yun po lang mga kababayan, dahilan na-inspire siya kang Ant-Man. Pareho silang karakter, puro mga magnanakaw. Totoo ito. Sinabi ito ni Luli sa Tanas, di ba? Hindi nyo man narinig yun. Ulit, mga nag-brown out na kababayan. Teka muna. Ako, nag-brown out dito sa amin mga kababayan. Mukhang pinatayan tayo ni Auntie Claire. Ikaw, Auntie Claire, ha? Pinatayan mo kami ng kuryente dito, ha? O sige, panoorin natin itong mga funny political video compilation. O na, dito si Auntie Claire. Ikaw na mauna, Auntie Claire, ha? Let's go. Ito ang patunay na bata pa lang si Claire, mataray at palaban na. Ayan ang mukha ni Auntie Claire. O diba putang ina, kitang-kita sa itsura kaya lumaki siyang impacta. ICC. Uy, ang ito nakaklasan. Ang ina. Sabi mo. Ay, nako. Ito po, na nag-iinit si Bang. Yeah, dahil blood na takot na takot. Tingnan nyo guys, yung dagdag sahod na 85 pesos dito sa NCR, sinuspended ng RTC Pasig. Tapos gusto pa ng administrasyon bumili ng racket. Diba? Kapasiranggot nga lang yun eh. Ito ng Mga kababayan, kauna-unahang racket ng Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Ay, nakakatawa talaga yung mga Pilipino. Update po sa Bagong Pilipinas ng Oy, update. PBBM. Umabot na po ng 19 trillion ang utang ng Pilipinas. Dahil dyan, congratulations sa atin. Lubog na tayo sa baha, lubog pa tayo sa utang. Kaya ano pa hinintay natin? Magbalot-balot na at baka mag-goodbye life na tayo. Mabuhay! Uy, tangina. Shout out yan, gumawa nito. Magandang umaga po, Yusek.
Maraming tambay na asawa ng mga OFW ang tumaas ang kilay Ano lang ito? nang marinig nila mula sa Pangulong Edit Marcos lang ito. na Edit. kanyang tinaasan ang minimum wage ng mga OFW. Ngayon lang daw nila nalaman na tumatanggap din pa ng sahod mula sa gobyerno ang kanilang mga Lalo asawa. mga Pilipino talaga. Na tila ito ay hindi idineklara sa kanila. Ano po ang masasabi nito? Yung mga tumataas Ay, ang kilay, ibaba ibaba na. na. Ang iingat natin at ang iakyat Nako po. natin at ang itaas natin ay ang mga naisip Ako po. para sa bansa at para sa paumbahan. Huwag na silang isipin na malaki ang mga ninanais ng Pangulo. Ayan. I would not Kita allow nila. the Chinese government to call me monkey. Grabe yung China. Tawagin ba namang unggoy si Pariel? Rumbal-rumbal. Pwede namang aso, buhaya. Bakit naman kasi unggoy pa talaga? Close up mo nga. Side view. Front view. Back view. Fuck you. Ano Ben? Back view. Tingnan nyo nga. Kamukha nga ni Aga Gomez. Pangitiin mo. Oh, kamukha ni Richard Dantes. Pag close up, kamukha ni John Lloyd. Ang guwapo ni Daria. Yung kalaban ni Goku. Android yun, Ben. Android. Ayan oh, hindi ako unggoy. We. Eh di patunayan mo sa kanila. Ano ka, di magpasa ka ng birth certificate sa China o kaya magpa-DNA ka. Grabe din laro. Hindi yung problema mo, gusto mo problemahin pa ng bansa. Magpasa talaga. Gulo-gulo na nga ng Pilipinas, nakikisali ka pa. Si Kiko nga hindi nagalit tapos ikaw manggagalaiti ka. Kung hindi naman kasi totoo, bakit magagalit ka? Ayaw mong gayahin si Kiko, relax na relax ka, kantahan ka pa. Kung kaya kong Kinsa may single dire be? Single, kamo mga single. Uya para kung na ninyong mga gwardya dinha sa ICC be para di sila stricto kaayo. Pwede na mo mulakaw ma'am, diretso na mo dito sa prisuhan. Pangulitawhin na tong mga gwardya dito. Himuan na ninyong mga bana ninyo. Tapos kuan na yun ma'am. Pag nakuha na ninyo tanan ilahang kwarta biyain na dayo. Ay sorry, biyaan na tika nakagawas na si President Duterte. Sunod gani, manaway gani magbuang sa mga Duterte, samot na si Inday Sara, inyong gisaway. Make sure ka nang makalabaw mo sa iyang kagwapa. Di kay inani yung mga naong. Inyong gisaway o buang niya, kamuray buang kay mga naong. Buwan ko na yung si Busby. Guys, hi everyone! Naku, kung magkatotoo manais ng mga impakto ay sagot sa bayan pala. Pagkatapos ng bibigyan ng mga bayani, bababuyin pa nila ang tinde, di ba? Ginawa nilang bayani ang attack dog ng mga buhaya. Wala naman sanang masama sa pagmumura kung mga salot sa bayan ang pinatatamaan mo, di ba? Talaga naman. Bago ito na maalam sa mundong ibabaw, tingnan niya naman kung gaano kahipokrita ang bayaran ng Mima Alicia. Buti nga kapwa niya rin yata ang tumira sa bumo niya. By the way, nawa ay magkita na kayo ni Akop sa pinakamainit na mundong nakalaan sa inyo. Sana nabitbit nyo ang perang pinaghirapan ng bawat Pilipino. Shout out sa bayan. It's hard to be confronted with a question of yes or no only because it's important that you give context to your yes or to your no. Flashback. Please answer the question, Ms. Acosta. I believe that the question is Tingnan mo answerable by pang yes mumukha, or di no ba? only. Grabe. Kalokohan yun. Si Luistro, ano ginawa? Hindi lang sa hindi magaling na abogado. Magulang pa. Talaga. Alam mo, sa lahat ng ayoko yung magulang kasi hindi ako nanggugulang sa Magulang? Patay Yun po mga kababayan, ang hirap sa kanilang magulang. Alam niyo sa Bisaya, yung magulang, ano yan, marama. Marama, tikasan. Yan ang ginagawa nila. Tingnan niyo ito si Dilima, di ba? Kahit na anong pasabi na, winarningan na, hirit pa rin ang hirit. Ayan, tuloy pinalayas ni Chis Escudero. Shoutout din kay Chis Escudero, no? Una sa lahat, huwag muna natin husgahan si Chis. Dahil alam na natin na si Chis ay medyo patas naman si Chis, no? Kaysa naman sa iba ang mag-lead dyan. Para sa akin, mas okay pa si Chis ang mag-lead dyan sa impeachment court. Yun po mga kababayan, ang nakakagimbal na pangyayari. Talagang itong si Boying. Ang hinaypax na Boying mga kababayan ay may plano na namang kasuhan sila ni Libis. Itong mag-ina. Pero alam natin itong si Loren Bigarda, laban tayo. Laban Loren kasi alam natin si Loren hindi ito susukong walang laban. Talagang dapat supalpalin nyo. Loren niya, si Boying, animas ng Boying niya yan. Talagang itong pagmumukha nitong traidor. Ito at pinaka-traidor mga kababayan. Tandaan natin si Boying Rimulya.
magkapatid na Rimulya. Ito, ang dami ng kasalanan. Alam mo, Boying, sa dami mong sinagasaan ng mga inosenteng tao, yung karma darating sa iyo. Salubungin mo, marami yan, maraming karma yan. Ngayon, panahon nyo pa, andyan pa si Bangag, wala pang magagawa talaga. Pero darating ang panahon na bababa din si Bangag at kayo, kasama yung mga congressman mong mga hinaipak na hanggang ngayon. Walang isang congressman na kulong, puro senador, di ba? Sinong lulukoyin yung gago? Di ba? Wala pong maniniwala sa inyo, kaya kami ay lahat na nakaabang sa karma nyo dyan, Boying Rimulya. Naku po! At tunghayan lang natin isang video dito, mga babayan. Itong kay sinabi ni Marcoleta. Sinabi ni Marcoleta na bakit kayo ganyan? Hindi nyo nire-report ang tama. Alam nyo, lahat po yan. Yang pagkulong kay Jinggoy, yang pagkulong kay Marcoleta, yang pagpalit ng liderato sa Senado. Lahat po yan para sa isang objective lamang. At yung objective na yan ay para hindi makatakbo si Sara sa 2028 si Vice President Sara Duterte. Sapagkat wala po silang pantapat kay Vice President Sara Duterte. Yan ang totoo, mga kababayan, no? Lahat ng pangyayari ito, lahat ng mga pressure, lahat ng panggigipit, ang objective lang talaga nila ay ayaw nilang managot dahil takot na takot sila kay PP Sara Duterte. Kaya itong impeachment, wala na naging interesado dito kasi nakakaumay na rin. Boring na boring, puro kayo palpak. Yung mga prosecution, palpak. Lagi naman barado dyan sa mga abogado ni PP Sara. Shout out dyan sa mga abogado ni PP Sara, no? Talagang matinik po, matatalino po sila lahat. At shout out nga pala ngayon, mukhang pinutulan ako ng kuryente dito na nayupak ni Claire Castro. Hoy, Auntie Claire! Ay, natuwa ba kayong magbabayad sa ating mga tawanan, ha? Meron pa tayong iiwan dito sa last part natin, itong mga tawanan natin. Let's go! Di, may bago akong naisip na content. Ano yun? Kunwari, aalis ako, pupunta ako ng babae ko. May babae ka pala? May babae lang! May lihim na galit yata si Doc kay First Lady. Akala niya penguin na tumutuwad-tuwad lang. Pasimple si Doc, ha? Naapi at sinasaktan si Bongbong. Walang nga talagang buhay to. Kami pa talaga nang-aapi, Si Bongbong pa talaga nasaktan, Oy, trilyon, trilyon yung ninakaw sa taong bayan, Lahat ng Pilipino dito yung biktima. Anong inaapi yung pinagsasabi mo, Kalmado at mahinahon si Bongbong. Anong kalmado? Baka kargado. Saka anong mahinahon? Galaw nga ng galaw yung panganyan, anong mahinahon doon? Dapat kargado at lakas tama si Bongbong. Ganun. Ayan po, shout out dyan kay Mima Alicia. Hinatid na pala sa kanyang huling hantungan. May you rest in impierno. Diba? Oo, may message sa'yo kahit na ililibing ka na, ginakansawang ka pa rin. Yan ang kapalit sa mga kababuyan mong ginagawa dyan sa mga Duterte. Lalo na po dyan kay Tatay Digong. Shout out dyan kay Tatay Digong. Tingnan nyo naman ito si Tatay Digong. Kahit sa last hour niya dyan, bago siya ikulong, tingnan nyo ang taong bayan. Shout out sa mga kababayan natin. Hindi nyo talaga matatalo ang mga Duterte dahil ang lakas ng mga Duterte ay nandito sa taong bayan na hindi bayaran, hindi katulad ng mga tao ni Bangag na puro pera, pamumuka. Ayan, nagpatayan na si Mima dahil sa pera. At yung dahilan nga pala sa pagkayatap nitong Mima ay may utang pala ito mga kababayan na 8 million. Anong nangyari dyan? Ayan, miresi sa'yo. Ngayon magkita na kayo ni Akop. Alright, thank you for watching mga kababayan. God bless you all.